Hello mga momshi sa Japan! Good morning! Eto nga pala yung kaganapan noong nakaraang Sabado. Actually, biglaan nga pala ito. Alam ko lahat ng pumunta dito hinihintay itong video na to. O eto na ha! Kung makikita nyo, nag-join force na kami ni Daddy sa pagluluto. Hindi naman gaano karami yung lulutuin namin. Para mas mapabilis, kaming dalawa na ni Daddy ang nagluto. Dahil ngayong araw na to, medyo maraming bisita ang darating. Excited na nga ang lahat. Kasi yung iba, first time lang makakapunta dito sa bahay. Marami nagtatanong kung ano daw meron. Biglaan lang ito. One time kasi napanaginipan ko si Sister Susan na pumunta siya dito sa bahay. Naikwento ko sa kanya, kaya doon nag-umpisa. At hindi pa siya nakakapasok dito sa bahay namin. At dahil magi-Christmas na rin, parang early Christmas dinner na lang din to. Dahil sa Pasko at New Year, hindi namin sila makakasama. Kasi may sarili kaming schedule. At kahit Pasko, may pasok pa sa trabaho. At ang nakakatuwa rin, dapat hindi ako mag-video, ipo-private ko lang. Kaso nag-request si Daddy at silang lahat. Isama ko daw to sa content ko. O diba nakakatuwa kasi napaka-supportive nilang lahat. Salamat sa inyo at sa iba pang mga sumusuporta. Lalo akong ginaganahan kapag marami nagpupush. Sa mga oras nga pa lang yan, binabalatan ko yung patatas na gagamitin ni Daddy. Siya daw kasi ang magluluto na nilagang baboy. Kaya naman pinaubaya ko na yun sa kanya. Si Daddy talaga pinakita pa yung suka. Suka baka naman daw. At ayun nga yung pinagtripan ko si Daddy na wala siyang kaalam-alam. Padaan-daan kasi kung ano-ano tuloy na pumapasok sa isip ko. At eto nga si Daddy na ang nag-continue sa mga gagamitin niyang rekado sa lulutuin niyang nilagang baboy. Hiniwala nga niya yung mais. Alam nyo yung mais dito ang tamis-tamis. At eto nga pala yung niluluto ni Daddy nilagang baboy. Alam nyo ba dito sa Japan ang hirap maghanap na may mga buto-buto? Kaya naman pumunta pa kami sa Costco niyan para lang makabili ng baboy na may buto. At eto nga may batang umiiyak at nagsusumbong. Meron kasi siyang gusto na ayaw ibigay ni ate. Minsan kasi ang lakas din mag-asar ni ate. Kaya naman asahan mo merong eksenang ganitong mangyayari. Kaya naman binuhat ko muna si Bunso dahil naglalambing na rin. At pinainom ka niya rin ng tubig dahil habang naghihiwa ako kanina pa siya kain ng carrots. At ayun nga nung nagpababa na si Bunso, pinuntahan ko na si Daddy. Tinanong ko siya kung mahihiwain pa siya. Sabi naman niya wala na at malapit na rin daw siyang matapos. At dahil doon isusunod ko naman yung lulutuin ko. Nahiwa ko na pala yung mga sangkap na gagamitin ko. Chapsi. At eto nga, isinunod ko na yung lulutuin ko. Di bale, chapsuy naman ang akin. Para naman may konting gulay. Madali lang naman itong lutuin eh. Dahil puro gulay. Di bale, dinamihan ko na rin. Konting mekos-mekos lang to, luto na agad to. At eto na nga sila. O diba sobrang kulay. Lahat ata ng gulay nilagay ko na dyan. Ewan ko lang kung hindi pa maging vegetarian yung kakain yan. Agoy parang ang galing magluto. At eto nga nung natapos na ako magluto, si Daddy na naman ang magluluto. Salitan ba? Ngayon naman si Daddy nag-iihaw ng talong. Sabi ko nga sa kanya mag-ihaw siya doon sa ilalim ng kalan. Dahil maihawan naman. At mas madali pa doon. At habang nagluluto si Daddy, ako naman inaayos ko na yung lamesa. Di bale naglagay ako ng placemat at sa ibabaw lalagyan ko to ng malaking plastic. Kung matapunan man, madali na siyang linisan. Para-paraan lang ba? Agoy, ayaw mahirapan? At nung natapos na nga akong ayusin yung lamesa, si Bunso naman naglalambing, maglaro daw kami. Kaya naman, pinagbigyan ko muna. Hi, thank you! O diba may ka-flower na naman si Bunso? Ang lambing talaga nito. At eto nga si Bunso, sabi niya maglaro daw kami, the floor is lava. O diba naglaro ang isip bata? Pero okay lang yun. Kasi sa sunod hindi ko na magawa to sa kanila. Dahil ayaw na makapaglaro sa akin at may sarili na silang mundo. At ayun nga, nung natapos na kami maglaro, munti ko na nga pala makalimutan, may lulutuin pa pala ako. At syempre, ang hindi mawawala na gustong-gusto ni Daddy, ni Ate at Bunso, itong lumpia. Di bale, binalot ko na pala to kagabi para hindi na rin ako mag-ahol sa oras. Luto na lang ng luto. At eto nga pala si Daddy, hindi pa siya tapos kasi meron pa siyang iniihaw. Kaya naman, niligpit ko muna itong mga plato namin at nilagay ko sa aming platera.
At nung natapos na nga si Daddy magluto, sinunod ko ng lutuin etong lumpia. Medyo marami-rami din yung ginawa ko, kaya inuunti-unti ko ng lutuin para bago dumating ang mga bisita, luto na ang lahat. Panigurado ko, gutom na sila. Kung mapapansin nyo, puro Filipino food nga pala yung niluto namin ni Daddy. At eto nga, dumating na sila. Hi, welcome to my vlog. Hi vlog. Fresh vlog. Hi vlog. Welcome to my guys. Hi! Ayan. Bisita, fresh from Philippines. Oh. At eto nga pala mga dumating, si Ate Candice, ang anak niyang si Hikari, si Rio at ang kanyang may bahay na si Donna, fresh nga daw from Philippines. At eto nga pala si Sem, kasama niya pala yung anak niya. Hindi ko na nakunan kasi naglalaro sila ni Bunso at hindi pa nga kompleto, malilate daw kasi. Sige. Ayun te, pahingi po. Oh, they are here now. Hello po! Konbanwa! Dozo! At kinalaunan, dumating na nga pala sila Sister Susan at ang kanyang anak at ang kanyang asawa na si Kenji. Kung napanood nyo na yung ibang vlog ko, napakilala ko na sila sa inyo. Grabe, sobrang saya. Akala namin hindi magkakasya. Yung iba nga may dalang upuan, kaya kung pupunta kayo dito, magdala kayo ng sarili nyong upuan. At buti na lang yung lamesa namin napapahaba at meron pa silang dalang McDonald's. At yung iba naman may dalang mga inumin. At si ate naman tuwang-tuwa dahil dumating din si ate Kay niya, ang paborito niyang kalaro sa church. Come here, get up. Spider-Man, Spider-Man. What are you doing? What are you doing? Tinanong din po ako. Sabi ko, gift and present sa mga kaibigan. Oh, kasi tatanungin ka din kung magtitinda ka ba dito. Kasi ako talagang ganun ginawa ko. Alam mo, may box. Talaga sinulit ko yung 60 kilos namin. Sabi ko, kailangan dali natin lahat ng madadala natin. Bumili talaga ako ng mga karton. Tapos yung bumili parang sako na tayo para walang bigat. Ang saya lang ng gantong bonding, hindi lang kainan, may kwentuhan, tawanan, encouragement, at fellowshipping na rin. Kaya naman sulit talaga yung pagpunta nila dito. La Sister Susan at Rio, medyo late na nga sila nakauwi. Si Ate Candice at ang anak niya umuwi na ng medyo maaga dahil may pasok pa daw siya, at si Sem naman umuwi na rin dahil may naghihintay pa sa kanya. See you tomorrow. Kaya, lock mo na lang. Bye-bye. Ingat po. Bye-bye. Bye-bye. Ako sasama na ako sa kanila. Nagdala ako ng Ang bawat isa may sari-sariling pinagdadaanan o challenge sa buhay. Ang iba siguro sa atin, nahihirapan na o nawawalan na ng pag-asa. Maling pag-iisip yan. Sasabihin ko to sa'yo ngayon. Sa paglakad natin sa buhay, lahat tayo nakakaranas ng iba't ibang pagsubok at walang exempted doon. Hindi lang ikaw, pati rin ako nakakaranas. Kung sa ngayon, sa paglakad mo ay nakikita mo ay puro dilim, magpatuloy ka lang sa paglalakad mo at huwag kang susuko. Oo, minsan nakakapagod. Pero pwede naman tayo magpahinga, pero hindi ibig sabihin susuko ka na lang ng basta-basta. Baka kung kailan ka pa sumuko, malapit mo na pala makita ang liwanag. Kaya kung naririnig mo to, don't give up at bumangon. Yun lang po, salamat!